Sige po, magandang hapon po sa bawat isa at sabayan po natin tumayo at tayong po lahat ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon at maganda, mapangunahan po tayo ni Pastora sa isang pre-worship. Good afternoon po. Ngayon po ay Sunday service. Tayo po ay magsimula sa gawain ng Panginoon. Tawagin natin yung buong family natin. Maganda na isama po natin sila sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Buksan natin yung Bible po natin sa Awit 108 verse 1 po hanggang 2. Awit 108 verse 1 hanggang 2. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka at tugtugin mo yung lumang birat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Yan yung po yung sinasabi dito ng Psalmist na nandun yung paghahanda niya na kung tutulog-tulog man yung pangangatawan niya, kung siya man ay nananambay. Sabi niya dito, yun ay gumising, yun ay maging handa sa pagpupuri at sa pagsamba sa ating Panginoon. I believe po na nauunawaan po natin na itong araw na ito ay naitalaga po upang tayo sumamba sa ating Panginoon. Kaya nga Lord's Day, Rest Day, tayo makasumpong ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Pero sa pagpunta natin sa gawain katulad po nito, napakahalaga po na maunawaan natin na katulad nitong Psalmist, kung paanong ganun yung paghahanda po niya, ganun din yung paghahanda po ng bawat isa sa atin. Kung nananamlay tayo, sabihin natin sa sarili natin na gumising tayo magsaya sa presensya ng Panginoon, tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Maganda na humarap tayo sa ating Panginoon na handa yung puso natin, handa yung kaisipan natin, handa yung lahat-lahat sa atin upang maibigay po natin sa Kanya yung pinakamainam po na parangal na para po sa Kanya. Kaya sa hapon po ito, tayo po'y magpurit sumamba sa ating Panginoon na handa po ang ating mga puso at bilang paghahanda pa, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ikaw, O Diyos, nakataas-taasan, makapangyarihan, dakila sa lahat, Lord God. Napakabuti mo sa amin, Panginoon Diyos. At Lord, ang araw na ito ay naitalaga, O Diyos, upang ikaw ay aming purihin, upang ikaw ay aming sambahin, Lord God. Hangad namin na maranasan ka, Lord God. Kaya malugod ka namin inaanyayahan sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos. Nasa mga kanya-kanya man kaming mga tahanan, O God, hindi ka nalulimitahan, Panginoon. Ikaw ay masusumpungan ng bawat isa sa amin. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Lord God, nananahan sa aming mga puso. O Diyos, ikaw ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord God. Hayag sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon Diyos. At Lord, tunay nga, Panginoon, na hayaan mo na handa kaming lumapit sa iyo. Handa ang aming puso, handa ang aming kaisipan. Hindi kami nababagabag ng anumang bagay, Panginoon. But Lord, ang isipan namin, O God, ang puso namin, Panginoon Diyos, hangad nasambahin ka sa hapong ito, Lord God, at sa buong buhay namin, Panginoon. Lord, hangad namin na may offer sa iyo ang pinakamainam na kapurihan at pagsamba, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ang aming Panginoon, hari ng mga hari, the one true God that we serve, Lord God. Kaya, Panginoon Diyos, salamat, Lord God, sapagkat alam namin na may gagawin ka sa hapong ito. Lord, patuloy namin, mahayag sa amin po kada mga salita mo. Yan ay mayakap namin, Panginoon Diyos. And let your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. Your name be always glorified, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. All of us po, let's worship the Lord. Hallelujah. Sing His praise, the Lord.
God, sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those to the mountains top, sing and shout for joy. Rise up and praise Him in His grace of love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Praise Lord, we worship you, God. Hallelujah. We love you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Sige po, tuloy natin na purihin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya ng buong puso. Hallelujah, Lord. We want your name to be lifted up. Ikaw nakataas sa asang Diyos. Marapat kang itaas ng bawat isa sa amin na nilalang.
So praise God at napakabuti ng Diyos. Amen po ba? At tunay nga ang Panginoon ay dakila at siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Amen. At makaupo po tayo at napakaganda na talagang maulang hapon ata. Ayun, medyo muulan-ulan dito sa amin. At maganda na lahat po tayo ay makapagbigay glory sa Panginoon. Amen po ba? At tandaan po natin, first Sunday of the month, so meron po tayong communion, no? So kung iba, medyo hindi nyo pa po na maaring nawaglit ninyo yung araw na to, first Sunday of the month, habol lang at mamaya pa naman po ang ating communion. So mamaya po, meron din po akong announcement ko lang po ng konti, meron din po akong Zoom sa ating mga MWF, no? Mga Men's and Women's Fellowship, mamaya po 4 o'clock, no? Lahat po ng mga ka-Zoom natin noong nakaraan. Last week din ata yun, no? So, na-schedule natin na once a month, meron po tayong MWF Zoom. So, first Sunday of the month po yun. Kaya mamaya, hintayin nyo lang po yung link ko, no? At para makapasok po tayo ng sabay-sabay. 4 o'clock. Kailan daw po? Hindi po na madaling araw, ng hapon. So, praise God. Sabihin mo sa katabi mo, Happy New Year. Yes, at yan ay isang pagpapala ng Diyos na binigay sa atin upang lalo tayong maranasan natin ang goodness ng Lord. Amen po ba? Amen. Gusto ba natin maranasan ang goodness ng Lord? Amen. No? So, in 2021, I believe na kung ano man ang plano ng Diyos, so be it. At na-share ko nga nung Friday na talagang pinakamagandang gagawin ng Diyos sa 2021 is para po sa atin lahat yan. At kung medyo ang mangyayari ay ito yung pinakamagandang gagawin ng Diyos para sa atin yan. Gagawin ng Diyos ganito, para sa atin din po yan. At kung ang gagawin ay nandito na sa pababa o medyo hindi magandang mangyayari, so para sa atin din po yan kasi may plano po ang Diyos. Amen po ba? Hello? So yun po yung gusto ng Diyos na maranasan, na makita natin dito. Support tayo sa Panginoon, no? Kung ano man na nangyayari sa mundo kasi worldwide na to, no? Siya na po ang may control na to, hindi na po ang tao. So, bagamat sa tao galing lahat 'yan, pero kapag worldwide na ay talagang sa Panginoon siya na may control niyan at siya na nakakaalam ng lahat ng iyan. Naintindihan po ba natin? Ang importante ron, handa po tayo. Support po tayo sa Panginoon. Hindi po yung tipong tayo pa yung mga Kristiyano na unang-unang magtatampo sa Diyos kung bakit gano'n na nangyari, kung bakit ganito, bla bla bla. Hindi po. Kailangan support po tayo. Yes, Lord, do as you please. No? At may ginagawa ang Diyos. Tandaan po natin yan. Maganda man yan, hindi masyado at lalong hindi maganda, kamay po ng Panginoon ang dapat na mangibabaw dyan. Amen po ba? Siya po may control ng lahat ng yan. So, dapat mapalakas tayo ng ganon. No? Hindi tayo yung tipong pag di na maganda yung buhay, ayaw na natin sambahin ng Diyos. Excuse me. Para bang naapektuhan na natin yung relationship natin sa Lord. I tell you, hindi po ganon. Hindi po ganon. Amen po ba? Ang Diyos ay established. Ang Diyos po ay hindi po siya sumusunod sa kaisipan ng tao. Tandaan po natin yan. Hindi po siya sumusunod sa kung ano man ang gusto ng tao. Siya po ay sumusunod sa kung ano yung gusto niya. Kasi makakapagbigay glory lang po sa Kanya, siya lang din po ang makakapagbigay glory sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, kung gusto pa natin magpatuloy na makapagbigay glory sa Lord, gamitin niya tayo sa gift of giving. No? Meron po tayong giving at ito po ay hindi natin sinasantabi. Ito po ay patuloy natin gagawin kasi part ito ng ministry ng Lord sa atin or rather pwede sa gift ng Holy Spirit, yung gift of giving. May mga tao pong talagang gusto nila magbigay at mas extra pa po dun sa tithes and offering na talagang sinasabi ng Panginoon. So ito po yung ating mga bank accounts dito at maraming salamat po na itong year 2021 malaki po yung mga binibigay ng ating mga kapatiran at mas lalo tayong maniniwala sa year 2020. 2020 po, mas marami po siya na binigay, pero ito pong 2021, simulan natin, no? At sabi nga ng Lord, magtanim tayo sa kingdom niya. Huwag po tayo magtanim sa mga
sa mundong ito na kung saan nawabaliwala lang ang resources na binibigay ng Lord. Amen po ba? Hello? So yun po, sabi niya mag-store tayo ng treasure sa heaven. So, dapat ba tayo ay magbigay ng tithes and offerings sa Panginoon? Amen po. Bakit? Para matamasa ang pagpapala ng Diyos. Tandaan natin yan. Para makamit natin. Kasi nasa puso po ng Diyos nasa desire niya na pagpalain niya ang kanyang nilalang. Pero I tell you, meron po siyang nilagay na panuntunan. Meron siyang principle na bakit gusto niyang pagpalain at paano sila mapapagpala ng Diyos. Kasi siya po mismo ang maglalagay ng panuntunan na yan. Amen po ba? Hindi ang tao. Kaya nasa salita po ng Diyos, Lord, ano ba yung panuntunan mo? Ano ba yung principle mo? Para kami mapagpala. Ano bang gusto mong gawin namin para kami mapagpala? So basahin natin yung mga salita ng Diyos. Sabi niya sa Malakay 3:10, pwede mo sabihin, Pastor, Malakay 3:10 na naman yan. Kahit na ba, ano pa yan eh. Tuloy-tuloy natin gagamitin yan. Kasi gusto ng Lord na i-inscribe yan sa ating puso. Hello? Hindi lamang inilagay sa ating isip, kundi in-inscribe sa ating puso upang ganapin natin tong salita ng Diyos. Kasi prinsipyo niya yan. Hindi po prinsipyo ni pastor yan, hindi po prinsipyo ng kung sino man. Sabi niya sa verse 10, ibigay ninyong buong buo. Ang alin daw? Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Para makabili tayo ng mga gamit. Subukin ninyong gawin ito. Tingnan. Prove me now in this. Sabi niya, test me now. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ako, in-describe yan ng Lord sa puso ko at hindi na ako nakikinig kahit sa ano pang iniisip ng tao. Never and it will never be. Hindi sila dapat makialam sa buhay ko. Kung meron man silang mga prinsipyo when it comes to giving. Isa lang, ito makinig kayo sa akin, isa lang ang inaalo ko sa buhay ko na para masunod ko. Ang salita lamang ng Diyos. Amen po ba? Hindi ako perfect. Pero pagdating sa mga areas na to, nagsisikap po ako na masunod ko ito. Pero hindi ko po inaalaw kahit na sinong tao na magsasabi sa akin para sa giving ko sa Panginoon. Never. Tao po ako na merong sarili kong right. At ang right lang na yan, inilagay ko dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, may free will tayo. Pero piliin natin kung saan natin ilalagay yung free will na yan. Sino yung susundin mo sa free will mo? Ito lang po. Kaya hindi ako mapapatakbo ng tao. Kahit na sino pong tao dito na pinakamagaling sa buong mundo, hindi ko po susundin yan. Kaya ako po dinidiin yan kasi kasi I believe right now, nilalagay sa akin ng Panginoon, i-transfer ko to, itong spirit of firm standing sa inyo. Wag nyong iaalaw sa buhay ninyo. Napakailaman ang dapat nyong tayuin sa buhay na to. It is only the Lord. Sino daw? Only the Lord. Tandaan niyo po yan. Kapag may taong nagsasabi na salita ng Diyos ang sinasabi niya, go for it. Walang problema. You can say amen to that. Amen po ba? Kasi pareho Prinsipyo ng Diyos yung tinatayo niya, so yakapin mo yun. So I tell you, kapag taliwas yan sa salita ng Diyos, forget it. Forget it, I tell you. Not 3 get it. 4 get it. And not 5 it. So, naintindihan po ba natin? So mahilig po kasi mag-tease, may patawa. So ganoon lang po ako. So titignan natin sa Luke 6:38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. See, what a principle. Yan ang paniniwalaan natin. Hindi yung sasabihin, huwag nyo nang isipin niya, ikapu na yan. Huwag nyo nang isipin, donation, okay na yan. Hindi po totoo yun. Huwag po kayo magpadala ron. May mga sangkap po na para kayo ay maligaw. Tandaan nyo po yan. May mga sangkap yan, may mga nakatagong bala yan para iligaw ka. Salita ito ng Diyos Kaya huwag ka magpadala.
Dinisenyo po ng Diyos ang buhay natin at patuloy tayong sumunod sa pagkadisenyo ng Diyos. Yes, mahirap. Minsan nahirapan tayong sumunod. For what reason? Kasi ayaw natin. Huwag ganon. Sumunod tayo. Dahil makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya siya hindi kumikilos kasi ayaw natin sumunod. Naniniwala tayo sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid. Masyado tayong malikot ang ating kaisipan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-aaral tayo sa Holy Spirit. Huwag na mag-aaral sa tao. Sabi niyo, Pastor, 2021 mukhang gagalit ka. Hindi po, nagpapaliwanag lang po. Hello? Kaya sabi, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Kapag konti lang ang takalan mo, nilagay mo yan, ganyan lang. Ganyan lang din ang ibibigay sa ng Panginoon. Pero pag up to the brim, nag-uumapaw ang ibibigay mo sa Panginoon, mag-uumapaw din. Sinabi ng Diyos yan. Kaya wag. Gusto natin magpe-pray tayo ng pagpapala, pero hindi naman tayo sumusunod sa prinsipyo ng pagpapala. Paano yun? Prinsipyo ng Diyos sa pagpapala. Paano yun? Hello? Hindi po. Kailangan po natin gawin ang sinasabi po ng Panginoon. And I tell you, Malakay chapter 3, isaksak ba natin sa isip? Isaksak mo po sa isip at puso mo. Sorry for the word, wala akong magamit. No, kadalasan yan kasi ang nadidinig ko at yan lang. Kadalasan na. Sabi niya, subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at tibo sa inyo ang masaganang pagpapala. This is the word of God. Isipin mo yan. May doubt ka ba dyan? Kaya kami doubt dahil impluensyado ka ng tao. Ini-impluensyahan ka ng mga tao para lang makapture ka, para lang makuha ka. I tell you, may kakilala akong ganyan. Naniwala siya dun sa isang preacher. Dahil conform yung puso niya, ayaw niya kasi magbigay ng tithes niya. Kaya may preacher siya napanood sa TV. Matagal ko na itong kaibigan, hindi pa ako pastor. Ang ibig sabihin, dito sa amin yan. Dito sa Novaliches, kapitbahay ko po yan. No? At yan ay may tindahan po sila dito. At yan ay nagpanalo natin sa Panginoon. And then dumating yung time, nakapanood siya ng nagpipreach sa TV. At ang sabi niya pwede naman palang di magbigay ng tithes and offering. So sumunod siya ron. Alam mo, ilang taong Kristiyano yun? Ngayon, backslider na siya. Hello, manginginom na siya ngayon. Hindi siya nagsisimba. Nagmumura na po siya ngayon. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Sa isa lang aspeto, sabi ko sa inyo, sa tithes and offering lang, sinimulan niya ng dyablo. Hello? Gusto niyo bang ganito mga teaching? Ayaw namin ng ganyan, Pastor. Wala tayong magawa. Ito po yung inuudyok sa akin ng Panginoon. Amen po ba? So anyway, bakit ka nagbibigay? Kasi mahal natin ang Diyos. Sumunod tayo sa prinsipyo niya. Sige, tayo po tayong lahat at bigyan natin ang kaloob ang tithes of the Lord and ang kaloob ng Panginoon para tayo mapagpala niya. Amen po ba? So we will pray for this. At may communion kasi tayo, kaya medyo yung oras ay medyo natin ang konti. So manalangin po tayo, Panginoon. Marami po salamat at sa oras po ito, patuloy kang na kumikilos sa amin, especially sa portion of giving, O Lord God. Thank you that you will touch our hearts and inscribe your words upon our hearts, O Lord God, na kami, Panginoon, ay hindi po makikinig sa anumang uri o salita ng tao na lalo-lalo na layo sa iyong prinsipyo, sa pagbibigay. Lord, ikaw lang ang iaalaw namin sa buhay namin na mangusap at tatanggapin namin ang salita. Ikaw lamang, Panginoon. Wala kaming ibang pakikinggan dito sa lupa kundi ang salita mo lamang. Lord, tulungan mo kami to stand firm. Lord, magkaroon kami firm standing pertaining to your principle of giving. And I believe, Lord, that you will bless your people. You will multiply this, O God, hanggang sa ito'y mapagpala mo ng gusto. Sabi mo, you will open the floodgates of heaven and pour out your blessing upon your people. Father, I pray in Jesus' name, pagpalain mo yung mga anak. Ikaw, Ama, sa nakita ng lahat ng ito. This is for your glory. We love you. In Jesus' name, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless po. At sige po, makaupo po tayo. Be in the presence of the Lord. At isang magandang bagay po na dapat natin makita yan. Hello?
Amen? At hindi po tayo mapapatakbo ng kung sino pa man. Especially when it comes to the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Kasi maraming naniniwala din na ang kapangyarihan ng Diyos ay tapos na. I tell you, brothers and sisters, hindi po natatapos ang kapangyarihan ng Diyos at hindi po natatapos ang salita ng Diyos. Remember this, ang Diyos ay hindi po sumusunod sa tao. Kaya kung sasabihin nila, nasasabihin ng mga tao nag-aaral na salita ng Diyos na natapos na ang pagkilos ng banal na spirito sa time ni Paul, hindi po sumusunod ang Panginoon kay Paul. Hello, kung sakali mang totoo yung time niya na hindi yung natapos na, kundi siyempre natapos na ang buhay ni Paul. Pero hindi po susunod ng Diyos kay Paul. Si Paul po ang susunod sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Hello? Masyado natin pinahaalagaan yung kaisipan natin. Pahalaga natin ang kaisipan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya minsan di natin kilala ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Even in this manifestation of the Lord. Sa pagkilos ng Diyos, gusto ng Diyos maghimala, ayaw nyo maniwala sa akin, so ano magagawa ko? Sabihin ng Panginoon. Hello? Ang kailangan lamang ng Panginoon is manampalataya, maniwala na gagawin ng Diyos yan. Kahit maliit lang, ang sabi niya. As small as a mustard seed ang faith mo. Hello? Pinag-aaralan na natin yan. Napakaganda mga pag-aaral natin at tinuro sa atin ng Panginoon. And I tell you, gawin po natin. Amen po pa. Paniwalaan natin. No? Na ang banal na Espiritu ay kumikilos by the supernatural power. Tandaan po natin yan. Bigay po ng Diyos yan. Hindi po yan hindi po yan ay galing sa mundo kahit kaninong tao, kundi galing sa Panginoon yung kapangyarihan yan na magmamanifest sa atin. At and through that kapangyarihan, makikita natin sa salita ng Diyos na sinabi ng Panginoong Yesus. No? Tinawag niya 12 disipulo niya at binigyan niya ng power and authority. So you see, at lalo na pagdating sa Acts chapter 1 verse 8, makikita mo na hintayin ninyo at darating ang banal na spirito at bibigyan at kayo mababautismo sa banal na spirito at bibigyan kayo ng kapangyarihan. At para hayo kayo at makapag-share kayo ng gospel sa mga tao. Dahil kung wala tayong kapangyarihan ng banal na spirito ng Diyos, anong dala-dala natin kapangyarihan? No? Paano natin mapapagtagumpayan samantalang ang diablo ay gusto tayong kunin ulit sa kamay ng Diyos? So paano natin kaya ba natin susuntok tayo? Hindi natin alam kung susuntokin natin. Hello? Kaya nga sabi nga ngayon ang COVID, di natin alam kung nasaan. Bigla na lang tayo magkakaroon. So you see, so parang nakikita natin ang diablo doon sa COVID talaga. Na hindi natin alam kung sino kaaway natin. So it's the same with this. Amen? Kaya ang kailangan natin dito is kapangyarihan at authority na binigay ng Panginoon at binigyan ka. Tingin ka sa akin, habang nanonood ka sa akin, binigyan ka ng power and authority ng Lord. And God wants you to experience His manifestation. His power. By the Holy Spirit. Binigay yan sa iyo. Kaya huwag kang mag-isip na, yun na naman, mga taong nagtuturo na wala na raw power ang Holy Spirit ngayon. Nawala, naubos. Dahil sa sobrang dami ng tao, naubusan ng power. Hello? Hindi po. Ang Diyos po, gusto niyang ma-experience mo ang power ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. At ito'y sa Kanya mismo galing, hindi po ito sa tao. Naintindihan mo natin? Kaya minsan makikita mo ang signs, wonders, and miracles, mararanasan mo yan. Una-una, nung ikaw yung nakakilala sa Diyos, bakit ngayon? Dati, masama kang tao. Dati, maramot ka. Dati, masagwa ang ugali mo. Pero ngayon, bakit ka nagbago? Bakit ang ganda na ng ugali mo? Bakit ang bait mo? Bakit dati, kuripot ka. Makunat ka, kuripot ka, etc. Pero ngayon, giver ka. Ang dahilan, that's the power of the Holy Spirit. Amen? Naintindihan po ba natin? Yan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dapat natin ipagmalaki na ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Kaya minsan wala tayong testimony. For what reason? Kasi hindi mo na-experience ang power ng Holy Spirit. Hello? Sa paggising mo pa lamang, wala na. Lantang karne, lantang isda, lantang gulay ba? Hello? Hindi na. Wala na. Hindi kasi naniniwala sa signs, wonders, and miracles. May gagawin ng Diyos. Amen? Amen.
Gawin po natin. Maniwala tayo at yakapin po natin. At gusto ng Lord na maranasan natin yan. Mga, mga palatandaan, mga kababalaghan at himala. At ito po ang magdudulot ng pagbabago ng sitwasyon ng tao, ng kalikasan and everything. Na kayang gawin, katulad ng Panginoong Hesus na pinahinto niyang unos dahil lulubog na ang kanilang bangka at nangyari, di ba? Tinuruan niya ang kanyang mga disipulo, you men of little faith. Pinahinto niya ang unos at ano nangyari. Nakita nila, nasabi nila, ba, nanggilala sila. Ultimo ang mga kalikasan, ang mga tao sumusunod sa Kanya. Yes! At gusto ng Diyos, yung kapangyarihan niyan ay sayo. Gawin mo, gamitin mo. Amen po ba? Amen. Pero wag kang tatayo dito sa gitna ng kali at pahintuin mo lahat ng kali, lahat ng sasakyan na dumaraan. Mahirap po yung gano'n, ha? Medyo alalay lang tayo. Baka saan tayo mapunta niyan. Amen po ba? Amen. So kailangan, lalo na sa kung lulubog ang bangka mo, kung merong disgrasya mangyari, may leading po ang Panginoon at kaya mong i-stand lahat siya. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Parang napansin ko mo, nandito pa. Kala ko na-delay na ng gusto yun. Kasi pinanonood din ko purong kasi itong live nito dito. Parang sabi ko, parang na-delay ata. So anyway, maunawaan natin ang gusto, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu habang tayo nag-aaral nito. And I believe, hindi ito ipagkakait sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hello? Tandaan natin, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. At yan po ang dapat nating maunawaan dito. Pero isa rito sa gusto kong makita natin yung pinagaling ng Lord ang isang lalaking pilay, di ba? At anong mga aral ang makikita natin dito, no? At hindi ko nabasahin sa inyo yung kahabaan nito, masyadong mahaba rin po from Acts 3:1 to 11. Meron lang po tayong dapat na makita rito, no? Dahil gusto ng Diyos na sa nangyaring yan, as we meditate His Word, kailangan mapasa atin yung pangako ng Diyos, mapasa atin yung pagkilos niya noong time na yon at the early church, yung time nila Peter. Gusto niya na maangkin natin yung kapangyarihan na yon at nasa atin naman ang kapangyarihan na yon, pero the principles of that power, paano ito napapangyari, anong dapat nilang gawin, anong ginawa nila at dapat natin gawin sa time natin na yon. At napakaganda, no? At tayo dapat, as believers, kailangan matutunan natin. May mga lessons po tayong dapat matutunan diyan, no? Sa pangyayari na yan. May lumpo po na pinagaling ng Diyos at magitan po ni Pedro at ni John. At sila ay doon sa papunta sa beautiful gate na mananalangin. At doon may mga prinsipyo po tayong dapat mayakap para sa atin din po ay mag-manifest ng husto yung kapangyarihan na yan. Kasi tandaan natin, may power tayo pero hindi natin alam kung paano yan. Binigyan tayo ng authority pero hindi natin alam kung ano ang dapat nating pag-ukulan ng oras at ng panahon para yan ay mag-manifest sa buhay natin. Meron po mga bagay na dapat nating matutunan para yan ay mag-manifest sa buhay natin. Una-una, Peter and John had a steady prayer life. Kailangan steady lang, tuloy-tuloy, consistent ang kanilang prayer life. Kaya sinabi sa Acts 3:1, minsan ikatlo ng hapon, oras ng panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. At makikita natin ang mga Hudyo, 3 beses po silang manalangin sa isang araw. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, alas 12 hanggang alauna ng tanghali, at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ganun po sila, consistent. No? Steady prayer life. No? Hindi po sila halos parang nababaliwala nila. Minsan, may nangyari kaya ba sa buhay nila na isang araw di sila nakapanalangin kasi busy na kasi late na sila sa trabaho. O kaya late na rin uuwi kasi dumaan pa muna sa Starbucks at para mag-ubos-ubos ng oras at pagdating ng bahay, pagod na rin. Wala na akong oras doon. Bukas na lang salamat. Bukas ulit ganun. Hanggang sa dumating ang Sabado. Uy, linggo na pala ngayon. Hello. So halos nakalimutan na rin yung panalangin. No, sabi nga doon sa US, no, 2 minutes lang daw na nanalangin ng mga lingkod ng Diyos. May survey sila noong time na yon. So, nakakagimbal. Kaya sila Pedro hindi nagigimbal, no? Hindi sila nagambala o distracted dito sa katayuan na nangyari noong time nila.
No? Ito po na distracted means no, disturbed o worried o confused sila sa mga nangyayari, kundi sila ay nakafocus sa Panginoon. Hindi tulad ng mga maraming pinuno at nananalig sa simbahan ngayon, ang pilak at ginto ay hindi ang kanilang paghahangad. So marami po kasi mga Christians ngayon, no, almost ginagamit na ang simbahan para lang kumita ng pera. Tandaan po natin ang church. Lahat po tayo, no? Huwag tayong mag-isip ng ganyan. Yan po ay kasalanan sa Diyos. Tandaan po natin yan. Hindi tayo unlad dyan. Kapag kahit na sino po makadinig na to, preachers man to, pastors o sino ba man, o layman or leaders o workers ka ng church, ang simbahan po ay hindi po yan pinagkikitaan. Yan po, kung ikaw ay isang preacher, isang worker ka sa church, dapat at karapat dapat lamang na ikaw ay tumatanggap sa church. Naintindihan po ba natin? At kung ano po yung pinagkakalob sa ng Diyos diyan, yan po yung ikabubuhay. Kaya pag-aralan niyo po ang Book of Numbers, na kung saan ay nadudoon ang tinalaga ng Diyos ang mga lingkod niya, kung anong dapat nilang ikabuhay. Kaya ikaw, kung full-timer ka sa loob ng church, hanggang doon ka lang. Huwag mong pagkitaan ang church. Amen po ba? Yan lang ang gusto ng Diyos na tanggapin mo. Hindi ka kailangan mag-business, hindi ka kailangan kung ano pa man na para ang church ang maging pagkukunan mo ng pagkikitaan. Marami pong churches ngayon ginagamit sa negosyo. Hindi po ginagamit ang church sa negosyo. Naiintindihan po ba natin? Hayagan ko po sinasabi sa inyo yan. Pwede mo sabihin, huwag mong paniwalaan yan, hindi naman nag-Bible school yan. Nasa salita po ng Diyos yan. Naiintindihan po ba natin? Kaya minsan maririnig mo yung mga salita na hindi sa mga taong hindi pa nga nang-aral eh. Naiintindihan po ba natin? Kaya minsan, pinairal natin yung talino natin. Natin pairalin, talino natin. Pairalin natin siya sabi ng Diyos. Amen po ba? Huwag mong gamitin ang simbahan para sa kahit na sino simbahan. Ito man ay sekta, ito man ay reliyon. Hindi ginagamit ang simbahan para sa sariling kapakanibangan. Kundi gamitin natin ito for the glory of God. Naintindihan po ba natin? Kaya sila Pedro, hindi sila nagagambala o distracted. Wala sila. Tama, wala nga silang pera, wala nga silang pilak o ginto. Sabi niya, wala akong pilak o ginto. Ang mabibigay ko sa iyo, sa pangalan ni Jesus, tumayo at lumakad ka. Naintindihan po ba natin? They live by the word of God. Kung ano yung binibigay ng Lord sa kanila. Minsan, ang church ginagawa na pong gatasan ng mga tao. Hindi po. Hello, ako tatayuan ko po yun. Tatayuan ko po yan. Ang church ay hindi po dapat gawing gatasan. Ang church ay, alagaan ang mga tupa ng Diyos. As simple as that. Praise God, kung mape-persecute po ako dyan, nihintay ko po. Amen po ba? Pangatlo, hangad nilang luwalhatiin ang Diyos at hindi ang sarili. Dalasan, ang glory napupunta sa mga sila Pedro, hindi nila hinangad dyan. Sila Pablo, hindi nila hinangad. Ang glory ay mapunta sa kanya. Don't touch the glory, remember that. Meron isang testimony na narinig ko noon at isang na-share ko na sa church ito. May isang preacher na napakalaking matagal ng preacher. Patay na siguro siya ngayon, lalo na patay na siya dahil yung inaalagaan niyang preacher nakamayan ko po yan. Galing pa po sa Amerika at nagturo dito, inabot ko po siya, nakakamayan ko siya. Lagi ko siya napapanood, nagsiservice po kami noon. At siya po yung nag-testify noon, sinabi niya, yung mentor niya, na talagang, nung nagpipreach yung mentor niya, kasi healing, maraming gumagaling sa kamay niya. At nasabi niya sarili niya, para ba sinabi niya sarili niya, para ako nasa ibabaw ng mundo. Yun lang po ang sinabi niya. Tapos natapos po yun, matagal na hindi sila nagkita nung prodigy niya, yung tinuturuan niya, yung tao na yun. Siya sabi kong nakamayan ko. Pumunta siya, binisita niya sa bahay, malayong lugar, magkalayo sila. Binisita niya, tinatanong niya kung nasa na yung mentor niya. Ano sabi ng misis, nung pagbukas ng pinto ng misis niya,
Pumasok ka, nandun sa kwarto, pinuntahan niya sa kwarto, pagtingin niya, pagbukas ng pinto, come in! Bukas ang pinto, nahanap niya yung ulo, hindi niya makita kung nasaan. Ano ibig sabihin? Crippled. Na-crippled po yung tao. Hello? Because of that word. Amen po ba? God allows it to happen. For what reason? Touching the glory of God. Ayaw na ayaw ng Lord. Itatouch mo ang glory. Ang glory, it only belongs to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Hindi po natin pwedeng itouch yan. Hello? Kaya hangad nilang luwalhatiin ng Diyos at hindi ang kanilang sarili. Kung babasahin natin sa Acts 3:12-16, pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyayaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya dahil sa aming kabanalan? So you see, alam nila Pedro na hindi galing sa kanila. Hindi sila ang dahilan kung bakit na nagkaroon ng signs, wonders, and miracles. Kailangan itusok natin sa ating isipan yan. Sometimes, pag ginagamit na tayo sa ministry at marami nang gumagaling at ginagamit tayo ng Lord, baka tumingin tayo sa sarili natin. Wag na wag mong gagawin yan, kapatid. Amen po ba? Amen. Dahil aalis ang humbleness, ang humility, papasok ang pride sa puso natin. At ang pride, lalo-lalo na touching the glory of God, tandaan nyo yung isang yung time ni Peter, inuud siya, di ba? Inisip niya na siya ay, sinabi ng mga tao, nagsasalita ang Diyos sa harapan natin. At tinanggap niya ang sinasabi ng mga tao. At nasa Bible yun, ano nangyari? Nagpadala ang Diyos sa anghel ng mga uod at inuud siya at namatay siya. Take note of that. Kung yan ay nangyari before, mangyayari pa rin po hanggang ngayon. Ang signs and wonders, hindi lamang po doon sa magandang mga nangyayari, pero yan, pwede pa rin po mangyari. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Kaya itinuturo sa atin ito, hindi po to conditioning of the minds na para lamang sa mga dapat puro maganda. Maganda rin po yun na siya ay kinain ng uod. Dahil gusto ng Diyos gawin yon. Kaya maganda rin po yun. Yan yung sinasabi ko kanina. Kung maganda man, sinasabi natin, maganda mangyari sa 2021. Yes, para sa atin yan. Kung hindi naman maganda mangyari sa atin sa 2021, para sa atin pa rin yan. At kung lalong hindi maganda mangyari sa 2021, para sa atin po rin po yan. Because Christ is the same yesterday, today, and forever. Naintindihan po ba natin? This is not a matter of conditioning our minds. Hello? Sa verse 13, ang sabi niya, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y binigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong pinasya na nitong palayain siya. Palalayain na, pero ano pa rin ginawa ng mga tao? Verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Kinikwento po ito ni Pedro. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. At sabi niya sa verse 16, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Sino raw nagpagaling sa lalaking ito? Yes, in the name of Jesus, pero the Lord Himself, diba? By His stripes were healed 2,000 years ago. At hindi sina Pedro, hindi ang sarili namin ang gustong idiin dito ni Pedro. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Take note. Hello? Yung faith niya, yung faith ng pulubing lumpo nito sa Panginoon. Naintindihan po natin? Wala pong kapangyarihan o hindi po galing kina Pedro na mapagaling ang taong to. Yes, binigyan ng Lord sila ng power para maintindihan kung paano ito magmamanifest dun sa tao. Naintindihan po natin? Amen. Pero wala silang, yung kapangyarihan na yan ay sa Diyos. Para bang pinahawak lang sa iyo. Ito yung power ng Lord. Tingin kayo sa akin. Ito yung power ng Lord, pinahawak lang sa iyo. At gusto niya isaklob to sa iyo. Naintindihan po ba natin? Amen.
And then the power of God manifested. Walang power sina Pedro. Hindi sila kumuha ng balak nila at para ipatong sa kanya. Hindi po. Galing po yan sa Diyos. Galing po sa bibig ng Diyos. Galing po sa instructions ng Panginoon. Galing po sa leading ng Holy Spirit. The impressions of the Holy Spirit in the hearts. Para gawin, para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Mag-manifest ito. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa Kanya tulad ng inyong nakikita. Ang kanilang kakaiba at kaisa-isang layunin ay itaas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan lang po ang kakaiba at kaisa-isa. At wala na po silang bit-bit sa buhay nito. Kundi, this is for the glory of God. Matupad ang kalooban ng Diyos. Yun lang po ang pinakadahilan kung bakit nagpapatuloy sina Pedro, sila Pablo, at patuloy pa rin tayo. Amen. Yan lang po ang tatayo natin. Kakaiba at kaisa-isang layunin ay ataas ang Panginoon for the glory of God. Kaya kung babasahin din natin sa Acts 4:23-30, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin. Nagpunta na sila sa mga kaibigan nila, sa mga kapatiran. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos, sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng daigdig, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Alam nila kung sino yung kumilos. Alam nila yung panalangin nila, ang Diyos lang ang kumikilos, ang Diyos lang ang may kapangyarihan, ang Diyos lang ang gagawa nito. Kaya pagdating sa verse 25, kayo po ang nagsalita sa magitan ng aming nunong si David, na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil? At ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Sa verse 26, nahahandang lumaban ng mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinira. Sinabi ito sa Old Testament at ito yung pangyari ngayon. No? Marami tumatali, maraming lumalaban sa Panginoon. Bakit? Maraming nagpupulong-pulong, maraming nagsasama-sama upang kalabanin ang Panginoon. For what reason? Hello? Gusto nila sila ang sisikat. Gusto nila sila ang Diyos o sila ang mamamayani. So, merong ibang topic po ito pero gusto ko lang ipakita doon kung bakit sila gano'n. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama mga hintil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus ang iyong hinirang. Ganyan po yung sinasabi nila sa kanilang panalangin dahil alam nila ang Diyos lang ang may kakayanan at may kapangyarihan na gawin ang lahat ng ito, lahat ng himalang ito para sa kanyang glory. Naintindihan po ba natin? Amen. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. This is the only principle na sila ay makakatayo ng tuloy-tuloy at magagawa yung kalooban nila para makapagbigay glory to sa Diyos. At wala po silang baon para sa sarili nila. Wala silang tinitignan para sa sarili nila. Everything comes from the Lord. Hello? Kaya sabi nila sa 30, iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalagan. You see? Hello? Alam nila kung sino yung source. Alam nila kung sino yung maghihimala, sino yung magpapagaling, sino yung nagpaghinto ng bagyo, sino yung kumikilo sa buong mundong ito. Alam nila yon. Kaya kailangan talaga kilalanin natin ang Diyos na pinaglilingkuran. At kung si Jesus ay tataas, dadalhin niya ang lahat ng tao sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Amen. Yun po yung gusto ng Panginoon na makita natin dito. They lifted up high the name of the Lord Jesus and our God. In John 12:32, at kung ako'y maitataas, sabi ng Panginoon, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Katulad ng pangapanalangin nila Pedro. Siya po yung magpapagaling, ang Diyos, si Jesus. Kaya sa English, but when I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself.
So ganun po yung kaisipan, ganun po yung prinsipyo. Si Jesus po ang dapat na kumilos sa tao at si Jesus ang siyang pararangalan. Ginagamit lang po tayo. Amen po ba? Kaya nga sabi ng mga lingkod, nung panalangin nila sa verse 30, balikan ko lang, sa pangalan ng yung banal na lingkod na si Jesus ay makakagawa kami ng mga kababalagan. May pagpatuloy yung gawain ni Kristo sa pamagitan natin. Naintindihan natin. So the manifestations of God's power or ability, yan po yung anointing na nagmamanifest din sa atin. Galing po sa Diyos yan. At dito sa sinabi ng Panginoong Yesus, "But I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." Kasi yan po yung pakay ng Panginoon para ang lahat ng tao ay madala sa Kanya, para ang lahat ay, ang glory ay sa Kanya lamang. At sa Kanya lamang. At wala pang no one will touch the glory of God. Amen? Amen. Siya nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng bawat isa. Siya po yung gumawa nun. Hindi po tayo ang pinatay sa cross. Siya ang dapat maitaas, hindi ang tao. Hello? Palakpakan muna natin ang Panginoon para makapagbigay papuri tayo sa Panginoon. Huwag natin payagan na ito'y mananatili lamang kaisipan na hindi man lang natin ito na itaas ang Panginoon at napasalamatan. Ang pagmamahal natin sa ating sariling kaluwalhatian ang pinakadakilang kalaban ng Diyos sa ating puso. Hello? Hello? Bisan gusto natin mag-glorify, bisan gusto natin tayo maitaas, bisan gusto natin, kung wala ako, hindi mangyayari yan. Wow, mga ganun pananalita eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi uunlad dyan. Dati, ako ang nagpayaman dyan sa taong yan. Kasi dati milyonaryo yan, ngayon mayaman na lang. So ano ibig sabihin? Ikaw nagpahirap. So bumaba yung atas ng buhay. So brothers and sisters, kalimutan mo sarili mo. Amen po ba? Especially, hindi lamang sa kingdom ng Lord, pati sa buhay natin dito sa lupa, kailangan ng pride, wala sa atin yan. No. Alam mo yan kung may pride ka, alam mo yan. Kaya kung may pride ka, iluto mo na yan. No? Gawin mo ng fried rice yan para mawala sa puso natin. At kung minsan maaari nating itago ang idol o Diyos-Diyosang ito sa isang makareliyong pagpapanggap. No? Hello? Minsan. No? Nagpagkukunwari ng tao. No? Yung yabang na yan, yung idol na yan na nakatago sa ating puso. Minsan ginagamit. Minsan papakitan tao tayo. Mali po yun. Kaya nga sa akin po, isa na nangyari na ako po, ng araw na naging trabahador din po ako. No? At nagtrabaho din po ako sa church. Hindi po yung pag dumating po yung amo ko, tsaka lang ako. Uy. No, parang nagigimbal ako kasi dumating amo ko, baka makita wala akong ginagawa. Eh, hindi po ako gano'n. Trabaho lang tayong trabaho at hindi ko po sinasabi ko nga rin po yan kahit sa mga tao ko noon. Minsan parang nagpapakita lang tayo ng may ginagawa pero wala naman talaga. Tandaan natin, yan po nakagimbal na pangyari at hindi po dahil sa sarili natin. Hangad nating luwalhatian ng Diyos at hindi ang ating sarili. Amen po ba? Amen. Kaya kung babasahin natin, Matthew 21, maganda po yan. No? Basahin nyo lang po, hindi ko po ito mailahad o mabasa sa inyo ng gusto dahil sa oras. Ito po yung final week ng Panginoon dito nung siya malapit na siyang patayin. Final na po yun. Ilang araw na po ang dadaan para siya ay dalhin sa cross, no? Itong time na to. At sa araw po nito na talagang makikita mo na siya harap dito itong linggo to, yung linggo na yan, yung final week na yan, ay harap siya rin sa hukuman, harap siya rin na siya ay sisentensyahan na para patayin dahil nga sa mga udyok ng tao. At tandaan natin, sa time na yan, no, hindi niya maiwasan ang tanda natin ng mga mapanganib na mga pinuno ng mga Hudyo sa politika at reliyon na talagang gusto siyang
kalabanin at para usgahan at para mahusgahan na siya ay patayin. At marami po nanggigigil na ng mga pinuno ng mga Hudyo noon, mga high priest, mga eskriba, lahat na po, no? Nagkaisa-isa na sa kanila. Nagkaisa-isa na sila upang kalabanin ang ating Panginoon. At hayagan niyang tandaan natin nung ito po ay talagang hayagan niyang nakipag-usap. Maari sabihin ko, nakipagdebate ang Panginoon sa kanila para ipakita ang katotohanan. Pero nag-aalab sa galit po itong mga pinuno na to, ng mga high priest, mga pinuno ng mga Hudyo, rulers of the law, lahat po sila. At noong isang linggo na yun, nakita nila na siya ay para mga nawala ang Panginoong Jesus sa kanyang sarili dahil nung nagalit siya na pinag-aalis niya yung mga nagtitinda sa templo niya. Tama po ba yan? Na alam niyo po ba yun? 2 beses yun na or pinakita doon na inalis niya yung mga nagtitinda, mga nagninegosyo, no? Instead of sabi ng Lord, instead of a house of prayer, ginawa niyo house of merchandise and thieves, no? Naging bahay po ng mga magnanakaw, bahay po ng mga negosyo, ang kanyang ang bahay ng tahanan ng Ama para sa panalangin. Hello? Lalo pong nagalit itong mga pinuno ng mga Hudyo na to, mga high priest na to. Bakit? Sino ba yan, no? Talagang nag-umapaw ang galit nito. Lalong nag-umapaw ang galit ng mga Hudyong ito. Mga religyoso, mga nasa Sanhedrin, mga pare, mga marami pang mga tao, kung sino-sino. Nagkaisa na sila. And the leaders rejected Jesus as the Christ, na talagang di sila naniniwala na ito yung Kristo na darating. So kung pabasahin lang natin yung Matthew 21, makikita mo talagang debate at kung ano-ano ang ginawa nila. At dito, gusto nilang at nakita din nila ng mga taong ito na ang Panginoon ay isang blasphemer. Ginagamit that siya daw ay anak ng Diyos, no? At pero sinabi naman ng Panginoong Jesus, you hypocrites, di ba? So makikita mo, especially sa Book of John din, ano? Basta yung gospel na yan, maganda po mga nangyari diyan, no? At tandaan natin at itong mga Hudyo na to, mga pinuno ng Hudyo nito, kung mas maari, iwasan nila na magkaroon ng riot at that time. Kasi alam nila na kapag nagkaroon ng riot, ang mga Romans ay papasok, ay involve ang mga Romans dito, at magkakaroon ng problema. Hindi ba natin? Maari sila damputin, ikulong kung sino-sino, at ayaw nila mangyari yun. Kaya sila ay gumagawa ng paraan kung paano magawa nila ito sa kanilang kaparaanan, at yun, nakikipag-ano lang sila sa Panginoon, nakikipag-argue na lang sila sa Panginoon. At I believe, hawak ng Diyos ang sitwasyon. Hindi pa oras para siya ay kunin, dahil marami pa siyang dapat na sabihin, marami siyang dapat na ituro pa sa mga tao. At doon, kitang-kita natin na talagang nagumapaw ang galit nila sa Panginoon. Doon ay talagang gusto nilang akusahan ang Panginoon. Pero wala silang makakuha. Pero gumamit pa rin sila ng isang taktika na paano siya masabihan ng mga bagay na ganyan. At isang Lunes ng umaga na yon, habang siya nagtuturo sa templo, meron pong biglang nagsalita sa kanya. Basahin po natin sa verse 23 sa Matthew 21, 20-27. Pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan, at siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang ito? What authority do you have? Sinasabi nila sa Panginoon. Dahil gusto nilang kunin, gusto nilang mapabulaanan ng Panginoon sa kanyang tinatayo. Gusto nilang akusahan ng Panginoon dahil galit na galit sila. At ang Panginoong Jesus habang nakaupo, no, nakahilig doon sa isang tabi, tandaan natin, mataas ang tension noon, yung time na yun. No? Ano sinagot ng Panginoong Jesus sa verse 24? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo,
Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay nito. Hello? Kaya tinanong sila, ano sabi sa verse 25? Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Nabasa niyo na to, alam ko yan. Pero dapat makita natin ano ba yung pinapahayag dito ng Panginoon. As we meditate His Word, no? Dapat malaman natin na, Lord, ano itong pinapahayag mo dito? Sinabi mo doon sa mga punong mga Hudyo, mga high priest, sino ba sila? Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At dito makikita mo talagang nagkaroon ng pag-iisip, counter-attack, whatever, nag-uusap-usap sila, naggalit sila, nagsimula sila magbulong-bulungan, no? Nagtutusin. Bakit? Ano ba ang dapat nating isagot dyan? No? At talagang makikita mo parang atubili sila, no? Talagang ligalig at parang kailangan masagot natin yan. No? So, ang sabi sa verse 25 of B, at sila ay nag-usap-usap, kung sabihin natin mula sa Diyos, ito yung mga lumabas sa kanilang pag-usap. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Sa verse 26, ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. So minsan hindi natin alam kung anong pinapahayag ng Panginoon dito. Pero meron pong pinapahayag ang Panginoon dito. Pero tingnan muna natin yung verse 27. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. So, yun din po ang sinabi ng Panginoon Jesus. Mali po ba ang tanong nila sa Panginoong Jesus kung kaninong karapatan? Hindi. Okay lang sa Panginoon yun. Dapat nga nilang bantayan ang katotohanan ng tungkol sa Diyos at ang para sa mga tao. Okay lang. Malaman nila kung ano ang kaninong authority o kanino galing authority na dinadala ng Panginoong Jesus. Okay lang. Okay lang. Tama ba yung tanong nila? Tama. Wala namang masama sa tanong nila. Naintindihan po ba natin? Pero kailangan maintindihan nila to, no? Kung ano yung ginagawa ni John the Baptist. Po ba? Kasi doon natin makikita ang sagot ng Panginoong Hesus o ang tamang sagot kung kanino galing ang authority o sino nagbigay ng authority sa Panginoong Hesus para gawin ang mga bagay na yun. Naintindihan ba natin? So dito makikita mo na minsan talagang may mga tao na talagang gusto lamang nilang i-deceive ang mga tao, pero kung tutusin hindi nila alam ang sagot. Maaring ang mga nangyayaring ito ay gusto nila na ipakita na sila yung marunong, sila yung tama. No? Tandaan natin mga religious leaders to. Tandaan natin mga high priest na to. Na pwede nila sabihin na wala kang karapatan gumawa ng mga bagay na yan. You are not in authority to do all these things. Even yung mga kababalagan na yan. Kaya sabi nga ng iba ron, kasi siya the prince of demons, Beelzebub. At hindi galing sa Diyos yan. At alam nila sila yung karapat-dapat na panggalingan itong authority na ito. At dito makikita mo, kasi ang mga taong ito, gusto nila sila yung mag-glorify. Sila yung maitaas. Pero kung titingnan natin si John the Baptist, kitaan ko lang muna si John the Baptist, ang pagmamahal ni Juan Bautista sa glory ng Diyos at katotohanan ay mahalaga sa kanya. Hanggang katumbas ng kanyang ulo. Alam naman natin nangyari kay John the Baptist, di ba? Siya ay pinugutan ng ulo. At siya ay hindi niya inintindi kung ano man ang gawin sa kanya ng mga tao. Ang importante, no?
yung ginagawa ng Diyos, yung pinagagawa sa kanya ng Diyos, at yung katotohanan tungkol diyan, at para sa glory ng Lord, ay mahalaga po kay John the Baptist. At yan ang kanyang gustong tuparin. Even ang Panginoong Hesus. Ang pagmamahal ni Hesus sa kaluwalhatian at katotohanan ng Diyos ay sirain at wasakin siya sa krus para sa poot ng Diyos. Importante rin po sa Panginoon ang glory at ang truth ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Kaya siya ay pumayag na sirain, wasakin ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, dahil alam natin ang puot ng Diyos ay darating para sa sanlibutan. Kung hindi ginawa ng Panginoong Hesus yan, hindi po tayo makakaligtas sa puot ng Diyos. Pero sa Panginoon, alam niya, importante ang glory ng Diyos. Alam mo ba? Importanteng mapangyari ang katotohanan at ang gusto ng Panginoong Hesus. Kaya makikita natin, ang tanong ni Jesus ay nilayon upang ipakita kung mahal ng mga pinunong ito ang glory at katotohanan ng Diyos nang higit pa sa pasang-ayon ng publiko. Hindi po natin kayang tumbasan yung ginawa ni John the Baptist and as well as ng Panginoong Hesus. Pero itong mga taong ito, pinakita ng Panginoon. Gustong ipaalam ng Panginoon. Ulitin ko, ang tanong ni Jesus ay nilayon upang ipakita kung mahal ng mga pinunong ito ang glory at katotohanan ng Diyos nang higit pa sa pasang-ayon ng publiko. Hindi nila inintindi ang glory ng Panginoon. Hindi nila inintindi ang truth about the Lord. Amen po ba? Kaya ang sinabi nila, hindi nila masasagot dahil ang sabi nga nila, baka sila batuhin ng tao. So, balikan lang natin yung verse na yun. Hindi ko na isulat dito yun. Ang sabi nila, kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam, sinabi niya. Hindi yan. Dito muna. Ito pala. Sa verse 25. Kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya na sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Sa verse 26, ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. So ano ang, saan pupunta itong mga taong ito? Kasi ang pinakapunot dulo nito, etong mga taong ito, gusto nilang makita na sila ang totoo, si Jesus ay hindi totoo. Kaya sabi niya, kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya na sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Amen po ba? Yung ginawa ni John the Baptist. Kaya etong mga taong to, gusto nila laging pabulaanan ang sasabihin ng Panginoong Jesus. Kumbaga saan laging kontra? Alam natin yan. Sa politics ganyan di ba? Kahit tama na yung sinabi mo, kukontrahin pa rin yan. Kasi baka yun ang paniwalaan. Ba? Pangalawa, doon kay John the Baptist, ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. So church, iisa lang po ang maaring nakikita natin dito. Takot sila sa tao. Ang gusto nila, mawin nila ang tao sa pamagitan ng kanilang mapagkunwaring sila ay religyoso. Marami pong ganon na ginagawa. Kaya ang Panginoong Hesus, the Lord exposed them kung sino sila. Kung sasagutin nila siya ng diretso, bibigyan nila sila ng tuwid na sagot sa kanilang tanong. Yan po ang gagawin ng Panginoong Hesus. Pero anong ginawa nila? Diba? May nakatago po kasing pride, may nakatago po kasing sabihin na natin na mga reliyosong pagpapanggap, no? May gusto kong word na sabihin. Gusto kong makuha pero nakakalimutan ko. Pero sila po ay mapagkunwari.
na merong talagang silang malasakit sa Diyos. Pero kung tutusin, they want the glory. They gusto nila ang glory ng Panginoon. Gusto nila na sa kanila ang glory rather, hindi sa Diyos. Ngunit sila ay natakot sa mga tao, sa madaling salita, minahal nila ang kanilang katungkulan at reputasyon nang higit kaysa pagmamahal nila sa katotohanan. Nang higit kaysa pagmamahal nila sa Diyos. Dahil alam nila, they were the spiritual leaders of that time. Sila po yung mga pinuno ng mga Judaismo. Sila po yung mga high priest na dapat sila yung paniniwalaan. Hello. Pero, tandaan natin, natakot po ito sa tao. Kaya, mas pinili nila na huwag silang magsalita. It is the same kung babasahin natin na Romans 1:25. So they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature themselves rather than the Creator. Sa Romans 1:25, tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglilingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen po ba? So, dito kitang-kita natin, no? Dapat nating tandaan na ginagawa rin natin ito tuwing babaluktot o itatatwan natin ang katotohanan alang-alang sa sarili nating mga reputasyon. Isa nangyayari po sa atin yun. Kapag mapapahiya tayo, we compromise. Hello? Kapag tayo mahuhuli, we compromise. Magsisinungaling na tayo. Dahil ayaw natin, ibig sabihin, pinangangalaga natin ang ating reputasyon. Sometimes, kapatid, ano ang makikita natin dito? Isa rito sa makikita natin, talagang gusto natin, ang glory ay sa sarili natin. Ayaw natin na tayo mapahiya, ayaw natin na tayo ay makutya or mapunlaan ng tao. Ang glory sa sarili ay hinahayag na maging Diyos-Diyosan sa ating puso. Tandaan natin yun. Kapag binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong luwalatin siya sa pagsasalita ng katotohanan tungkol sa ating mga paniniwala o kasalanan, subalit ayaw nating gawin ito dahil sa takot sa inisip ng iba tungkol sa atin. So it's the same na sinasabi ko nga kanina, talagang yun po yung kinakatakot natin. Amen po ba? Sometimes, dapat makita natin ang glory ay sa Diyos at hindi galing ito sa atin. Pagpasya tayong mahalin ang glory ng Diyos na higit kaysa sa sarili nating pagkatao, sa ating paniniwala, sa pagtatapat o sa sinasabi o confession natin. Tandaan po natin yan. Kaya nga sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Upang hindi tayo mapasok doon sa katulad na nangyari nitong mga religious leaders nito nakaharap ng Panginoon Jesus. Kasi kung ang sasabihin nila is for the glory of God, masasagot nila ang tanong. Pero ba't din nila sinagot? Dahil nga mayroon takot sila sa tao, inaalalayan nila ang kanilang reputasyon, at gusto nila na sila yung itatangal at itataas imbis na ang Diyos na buhay. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya nga hangad nilang luwalatin ng Diyos at hindi ang sarili. Ganyan ang naging puso nila Pedro at nila John. And even yung mga even sila Paul, lahat po sila. Because ang lahat ng gagawin nila, ang bottom line dito, ang pinaka-base nila rito, ang pinaka-basihan nila rito, gawin nila ito para sa ikalululhati ng Diyos or for the glory of God. Kaya kapag nasa puso mo, lahat ng gagawin mo is for the glory of God, hindi ka papasok sa anumang uri ng kasalanan. Hindi ka papasok sa anumang uri ng pagkukunwari. Hindi ka papasok sa anumang kaparaanan ng tao. Laging for the glory of God.
laging nakatutok sa isip mo, ginagawa ko ito para sa glory ng Panginoon. Amen po ba? Simple-simple kung gusto natin maintindihan. Checkin lang natin ang ating motibo. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Amen po ba? Kapag alam mo, ang motibo mo ay tama, do it because this is for the glory of God. Dapat naka-inline ka sa Word of God. Pero kung ang motibo mo ay masama, hindi na po makaka-glorify sa Panginoon niya. Naintindihan po ba natin? Amen. Kaya nga, sila Pedro noon, time na yun, hinangad nila na maluwalhati ang Diyos at hindi sa magitan ng kanilang sarili. Naintindihan ba natin? Amen. So, napakaganda. Isa po sa mga lessons na nakita natin doon. So, may natutunan po ba tayo? Amen. Sige po tayo lahat at let's serve the communion please. At isa po to sa mga dapat nating tayuan. Isa po to sa mga prinsipyo ng Panginoon. Thank you. Isa po to sa mga prinsipyo ng Diyos na dapat nating makita. Kasi gusto ng Panginoon na lahat tayo ay tumatakbo dito sa kanyang kalooban. Naintindihan po ba natin? Sige, let's serve the communion. Yung mga nandiyan po sa kanilang tahanan, serve niyo po yan at maganda na lahat po tayo ay mapagpala ng Panginoon. At sinasabi ko nga, meron pong kapangyarihan na dumadaloy po dito sa salita ng Diyos o dito sa communion na ito. Hallelujah. So, napaganda po na bago tayo kainin ang bread at inumin ang grapes na to, representing the blood of the Lamb. Suriin po natin ang sarili natin. Tignan po natin ang mga nangyari sa atin sa mga nakalipas na araw. Tayo po ba ay napasok o pumasok sa mga alanganing bagay o mga pagkakasala o whatever? Ang Diyos po ay kapagpatawad. Hindi niya po ito ikukubli sa kanyang sarili o itatago niya sa kanyang sarili. Ang gusto ng Diyos ay ihayag natin sa Kanya kung ano mang pagkakamali na gawa natin. Because the Lord ay napiplease sa mga taong nagpapakumbaba. At syempre, huwag na nating ulitin pa ang mga bagay na yan. Dahil hindi po siya malulugod kung babalik-balikan lang natin. Pero once na humingi ka ng tawad sa Panginoon, tandaan mo, pinatawad ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo nagko-communion because gusto ipakita ng Panginoon, hindi yung para ma-born again ulit tayo. Hindi tayo born again na. Tayo tumanggap na sa Panginoon. Isang beses na siya pinatay sa cross upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero ito po ay isang tanda na ang Diyos ay mapagpatawad. Tanda ito na pag nakikita natin, ginagawa natin itong mga bagay nito, ito po yung nangyari di sa Last Supper, nakatawagin Last Supper, at ito po rin yung pinatay siya sa cross ng Calvary. At dito po natin makikita na pinapakita ng Lord na sabi niya nga ulit-ulitin ninyo, gawin ninyo ito often, very often, upang makita ninyo, masariwa ninyo kung anong kahulugan nito. At ang kahulugan po nito, tayo ay mahal ng Diyos, tayo ay pinagaling niya na, tayo ay pinatawad niya, upang tayo ay patuloy na mamuhay under His will. Mamuhay tayo sa katuwiran. Mamuhay tayo sa kabanalan na gusto ng Panginoon. At magpatuloy at magpatuloy. Kaya kung nakagawa tayo ng pagkakamali, lumapit lang tayo. Huwag tayo mahiya. Huwag nating gawin na yung pagkakamali na to ay hindi natin may confess sa Lord. Kailangan natin confess sa Lord ang mga kasalanan niya. Sige po, dahil tayo pinatawad na ng Diyos. Amen po ba? Sa manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat sa oras pong ito. Kami po, Panginoon, ay dinala mo muli sa ganitong pagkakataon upang makita namin, Lord God, kung sino kami. Lord, minsan mo kami pinatawad dahil sabi mo nga na kami manampalataya, humingi ng tawad at tanggapin ka bilang Diyos at sariling tagapagligtas.
pinangyari mo na yan in time na kami, Panginoon Diyos, ay tinanggap ka namin. Kaya sa oras pong ito, maraming salamat at pinaunawa mo sa amin, Lord, na handa ka magpatawad sa mga kasalanan na gawa namin. Tuman na maliit o malaki, patawarin mo kami. At gusto namin, Lord God, na kung anong kapangyarihan na dumaloy noon nung ikaw pinatay sa cross, the Last Supper at nung pinatay ka sa cross, yan din po ang kapangyarihan na dumadaloy sa amin. At alam namin, Lord God, na kami pinagaling mo na 2,000 years ago at sa pagitan ng mga latay mo, ang lahat ng sakit ay pinagaling mo na. At maging, Lord God, sa pagitan ng dugo, kami ay pinatawad mo at pinalaya mo sa espiritu ng kasalanan at ng kamatayan. Maraming po salamat, Lord, sa ginawa mong ito. Sige, taas natin ang emblem representing the body of the Lord. At sabi niya sa kanyang salita, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ng bread. Taas natin ng grapes representing the blood of the Lamb. Gayun din naman, matapos maghapunan, inawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Inumin natin ang grapes representing the blood of the Lamb. Thank you, Lord God. Hallelujah. We want to worship you. We want to give glory unto thee, O Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Sige, let's lift our hands to the Lord. Hatawitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Lead me, Lord, I pray. Hallelujah. We praise you, Jesus. Make me, mold me, use me, fill me. I give my life to the purpose. Hallelujah. Praise you, Jesus, Lord. Maraming po salamat at patuloy kang mag-ari sa amin. Patuloy mo kami, Panginoon Diyos, na pagharian. Patuloy mo kaming i-mold, Panginoon Diyos. Patuloy mong gawin sa amin ang mga salita mo, ang maging ganap sa aming buhay, Panginoon Diyos. Tulungan mo kami, Lord God, lalo na, Lord, na hindi namin, Panginoon, papayagan na ang glory mo ay matouch namin. Ang glory mo ay sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Hindi dahil sa amin. Kami ay mga lingkod mo, Panginoon, dito sa lupa, na susunod lamang sa iyo, Panginoon Diyos. Kami ay tagasunod mo. Hindi po ito galing sa amin. Kapangyarihan na dumadaloy sa amin ay hindi po galing sa aming sarili. Maging ang pag-akit ng mga tao ay hindi dapat kami ang maakit, kundi Lord, ito ay sa iyo. Ang glory ay sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya Lord, marami po salamat. Pagpalain mo yung mga anak at Lord, hinihingi ko, Lord God, ang pagkilos mo sa bawat isa. Lord, follow your people with signs, wonders, and miracles. Let the manifestation of your power be upon their lives, O God, simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pa, Panginoon Diyos. Maranasan nila ang patuloy na kagalingan sa kanilang katawan. Maranasan nila ang patuloy na pagpapala mo sa kanilang buhay. Maranasan nila ang patuloy na security, ang protection mo, maranasan nila ito sa araw-araw na kanilang buhay. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila. Thank you, Lord, dahil ito'y bunga ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Maraming po salamat. This is for your glory. Sa iyo lamang ang glory nito. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa
So God bless po, tuloy-tuloy po ang ating gawain at huwag po tayo mapagod at wala pong oras na mapagod tayo. Kailangan masaya po natin ginagawa ang lahat ng ito. Amen po ba? Amen. At magsaya lang tayo at itong gagawin ng Diyos ay marami po. At lagi po tayo mag-tune, no? At tutusun po, minsan may share ako pertaining sa 2021. Kung ano pong sinasabi ng Lord. Ha? Kaya mag-tune in lang po tayo. So God bless po. Magkita tayo sa Wednesdays, Fridays, and Sundays. Ito pong darating na linggo. Pag-pray niyo po kami. Mag-pray po niyo po ang gawain ito. At ipag-pray niyo po akong maigi. Huwag niyo po akong kalilimutan at di ko po kayo kinalimutan. So God bless po. Mahal po kayo ng Diyos at mahal ko rin po kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpalain po.